Sa makulay at maingay na lungsod ng Hong Kong noong kalagitnaan ng 1990s, nagtagpo ang landas ng dalawang tao mula sa magkaibang mundo. Si Stephen Davis, isang British tech whiz na puno ng pangarap at ambisyon, at si Evelyn Bohol, isang batang Pilipina na nagtatrabaho bilang dancer sa isang bar. Si Steven na nasa rurok ng kanyang karera sa tech industry ay nakahanap ng kakaibang koneksyon kay Evelyn na tila nagdala ng init at kulay sa kanyang masining ngunit malamig na mundo. Sa kabila ng agwat ng kanilang edad at pinagmulan, nag-ibigan ng dalawa. Noong 1997, ikinasal sila sa Hong Kong at nagtungo sa Pilipinas upang simulan ang bagong yugto ng kanilang buhay. Nagkaroon sila ng dalawang anak, sina Jessica at Joshua, at tila perpekto ang kanilang pamilya sa labas. Ngunit sa likod ng magandang tanawin, unti-unting lumitaw ang mga bitak sa kanilang relasyon mula sa mga isyu sa pera hanggang sa pagtataksil. Ang kwento ni Steven at Evelyn ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi patungkol din sa trahedya, panloloko at paghahanap ng hustisya. Isang kwentong nagpapakita kung paano ang mga desisyon at emosyon ay maaaring magdulot ng malalim at pangmatagalang epekto sa buhay ng maraming tao. Si Stephen Alston Davis ay ipinanganak noong March 1970 sa Nottingham, England. Siya ay anak ni Margaret Davis at ng kanyang ama na pumanaw noong si Stephen ay 14 years old pa lamang. Bilang panganay at tanging anak na lalaki, si Stephen ay naging responsable at masipag mula sa murang edad. Siya ay naging sandigan ng kanyang ina at dalawang kapatid na babae matapos mawala ang kanilang ama. Steven ay isang talented at masipag na tao sa edad na 21. Siya ay nagtrabaho bilang isang computer programmer sa England. Dahil sa kanyang galing at dedikasyon, siya ay na-promote at inalok ng trabaho sa Hong Kong na nagbigay sa kanya ng triple ng kanyang sahod. Doon niya sinimulan ang kanyang karera sa tech industry. Pagkatapos ng ilang taon, nagdesisyon siya magtayo ng sariling software company sa Pilipinas, kung saan siya ay naging Chief Technology Officer ng JC Software, isang subsidiary ng Hong Kong-based na kumpanyang Jade Cool Entertainment. Sa Hong Kong, nakilala ni Steven si Evelyn Bohol, isang 17 years old na Pilipina na nagtatrabaho bilang dancer sa isang bar. Sa kabila ng kanilang edad at pinagmulan, nagkamabutihan ng dalawa. Noong March 1997, ikinasal sila sa Hong Kong kahit sa masyadong bata pa si Evelyn para magpakasal ayon sa batas ng Pilipinas. Si Steven ay 26 years old noong panahong yun. Pagkatapos ng kanilang kasal, nanirahan sina Steven at Evelyn sa Pilipinas. Nagkaroon sila ng dalawang anak, si Jessica at Joshua. Si Steven ay nagtatrabaho sa Makati sa weekdays at umuuwi sa kanilang bahay sa Angeles City tuwing weekends. Sa kabila ng kanilang magandang buhay, hindi maiwasan ang mga problema sa kanilang pagsasama. Bilang Chief Technology Officer, si Steven ay abala sa kanyang trabaho. Ngunit habang siya ay nagtatrabaho, lumalala ang relasyon nila ni Evelyn. Ayon kay Steven, may mga nawawalang gamit sa bahay at hindi na rin binabayaran ni Evelyn ang mga bills. Dahil dito,
binawasan ni Steven ang allowance ng kanyang asawa, na nagdulot ng mas maraming tensyon sa kanilang pagsasama. Noong gabi ng July 17, 2002, nagtrabaho sina Steven at Michael hanggang 10:00 ng gabi. Pagkatapos, nagtungo sila sa kanilang apartment sa Makati. Si Steven ay nagtrabaho pa sa kanyang computer bago matulog hanggang si Michael ay umalis at sumundo sa kanyang nobya na si Jennifer sa airport. Ngunit sa ganap na 2:00 ng madaling araw noong July 18, 2002, 3 lalaki ang pumasok sa kanilang apartment. Sila ay armado at agad na tinutukan si Michael. Pagkatapos, pumasok sila sa kwarto ni Steven at pinagbabaril siya sa likod. 4 na beses siyang tinamaan na agad na nagdulot ng kanyang kamatayan. Ang pagpatay kay Steven Davis noong July 18, 2002 ay isang trahedya na nagdulot ng malalim na epekto sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa likod ng krimen, mayroong 3 pangunahing motibo na maaaring nagtulak sa mga salarin na gawin ng kanilang krimen. Pagkagusto sa kayamanan ni Steven or financial motive. Ang isa sa mga pangunahing motibo ay ang pera at ari-arian ni Steven. Bilang isang matagumpay na negosyante at Chief Technology Officer ng JC Software, si Steven ay may malaking kita at mga ari-arian. Si Evelyn, ang kanyang asawa, ay maaaring nagkaroon ng interes na makuha ang lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ayon sa mga ulat, si Steven ay may malaking insurance policy na maaaring makuha ni Evelyn bilang kanyang benepisyo. Ito ay isang malaking motibo para sa kanya na planuhin ang pagpatay. Si Steven ay may bahay sa England at sa Pilipinas, pati na rin mga investments sa kanyang negosyo. Si Evelyn ay maaaring naghangad na makuha ang mga ito para sa kanyang sariling kapakanan. Bago ang kanyang kamatayan, binawasan ni Steven ang allowance ni Evelyn dahil sa kanyang paggastos sa kanyang boyfriend na si Arnold Adoray. Ito ay maaaring nagdulot ng galit at pagnanais na makuha ang lahat ng pera ni Steven. Pagtataksil at relasyon ni Evelyn kay Arnold Adoray or personal motive. Ang relasyon ni Evelyn sa kanyang boyfriend na si Arnold Adoray ay isa pang malakas na motibo. Ayon sa testimonya ni Robin Butas, isa sa mga salarin at kapatid ni Evelyn, si Evelyn at Arnold ay may relasyon at nagplano ng pagpatay kay Steven upang maging malaya sila. Si Evelyn at Arnold ay matagal nang may relasyon at si Steven ay nalaman ito bago siya pinatay. Si Evelyn ay maaaring nagplano ng pagpatay upang maging malaya sa kanyang asawa at makasama si Arnold nang walang hadlang. Ayon sa testimonya, si Evelyn ang nagbigay ng susi ng apartment kay Arnold at sa iba pang salarin. Ito ay nagpapakita ng kanyang direktang paglahok sa krimen. Bago ang pagpatay, sinabi ni Steven kay Evelyn na kailangan niyang iwanan si Arnold at mag-focus sa kanilang pamilya. Ito ay maaaring nagdulot ng matinding galit at pagnanais na alisin ni Steven or si Steven sa kanilang buhay. Paghihiganti at galit or revenge. Ang galit at pagnanais na maghiganti ay maaaring isa sa mga motibo. Si Evelyn ay maaaring nagalit kay Steven
dahil sa kanyang pagbabawas ng allowance at pagtuklas sa kanyang pagtataksil. Ang kanyang galit ay maaaring nagtulak sa kanya na magplano ng pagpatay. Bago ang kanyang kamatayan, binawasan ni Steven ang allowance ni Evelyn dahil sa kanyang paggastos sa kanyang boyfriend. Ito ay maaaring nagdulot ng matinding galit at pagnanais na magiganti. Si Evelyn ay maaaring nakaramdam ng pagkakakulong sa kanyang buhay kasama si Steven bilang isang dating sex worker na iniligtas ni Steven. Maaaring nakaramdam siya ng pagkabigo at pagnanais na maging malaya. Si Steven ay naging mas kontrolado sa kanyang relasyon, lalo na matapos niyang malaman ng pagtataksil ni Evelyn. Ito ay maaaring nagdulot ng pagnanais na magiganti at alisin si Steven sa kanyang buhay. Ang pagpatay kay Steven Davis ay maaaring dulot ng kombinasyon ng tatlong motibo: pera, pag-ibig, at galit. Si Evelyn Bohol, kasama ang kanyang boyfriend na si Arnold Adoray at iba pang salarin, ay nagplano ng krimen upang makuha ang kayamanan ni Steven, maging malaya sa kanilang relasyon at magiganti sa kanyang asawa. Ang mga motibong ito ay nagpapakita kung paano ang personal na interes at emosyon ay maaaring magdulot ng trahedya. Si Evelyn ay naharap sa korte at ipinagtanggol ang kanyang sarili. Sinabi niya na imposible siyang makasama sa krimen dahil nasa bahay siya kasama ang kanyang mga anak noong gabing iyon. Ngunit ang testimonya ni Robin at ng kanyang asawa na si Gina, na kapatid ni Evelyn, ay nagpapatunay na siya ay kasabwat. Noong November 25, 2004, si Evelyn ay nahatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong para sa krimen ng murder. Naghain siya ng apela sa Court of Appeals at Korte Suprema, ngunit pareho itong nabigo. Ano nga ba ang mga aral na maaaring matutunan mula sa kwentong ito? Una, ang pag-ibig ay hindi sapat kung walang tiwala at respeto. Ang relasyon ni Steven at Evelyn ay nagsimula sa pag-ibig, ngunit nawala ang tiwala at respeto. Pangalawa, ang hustisya ay maaaring matagal, ngunit hindi imposible. Ang pamilya ni Steven ay hindi sumuko hanggang sa makamit ang hustisya. Pangatlo, ang mga desisyon natin ay may malalim na epekto sa buhay ng iba. Ang mga ginawa ni Evelyn ay hindi lamang nagdulot ng trahedya kay Steven, kundi pati na rin sa kanilang mga anak. Ang kwento ni Steven Davis at Evelyn Bohol ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit ang hustisya at katotohanan ay dapat manatili. Para sa kanyang pamilya, ang laban ay hindi lamang para kay Steven, kundi para sa lahat ng biktima ng krimen. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa aking channel, ang Kwentong Pinoy Tagalog Crimes. Maraming salamat sa panonood. Nais naming pasalamatan ang aming mga subscribers. Shout out po kina Lioness Ma'am ng Metrobank 1 Ayala at Titas of Metrobank 1 Ayala. Maraming salamat po sa panonood. Sana ay may natutunan kayo mula sa kwentong ito. Kung gusto mo ang ganitong tema, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas maraming kwentong puno ng aral at inspirasyon. Hanggang sa muli, mga ka-mystery, mag-ingat po tayo at magmalasakit sa isa't isa.